the most vulnerable. Kaya nga, maliban sa ating pagkikilos, magdasal tayo palagi na sana ang Panginoon Diyos basbasan niya tayo at ilayo tayo sa mga magnanakaw. Alam natin na mula taas na posisyon sa gobyerno hanggang nangyari. Totoo ba ang kanilang pinanumpaan? Nagkatotoo ba ang kanilang mga sinumpaan? Wala. So yan po, nagre-reklamo tayo dahil walang trabaho, walang sahod, walang income, walang hanap buhay, walang 20 pesos na bigas. Ibig sabihin ba yan ay mamamatay tayo? Ha? Kaya nga tayo nagreklamo. At bakit naman din tayo nagreklamo? Dahil nakikita naman natin na talagang ang bansa ay may pera. Di ba? Hindi ka magiging bansa kung wala kang pera, kung wala kang pagkukunan ng pera. Pero yun, mga pera na kinukuha pa rin sa atin, saan napunta ang pera ng tao ba yan? Saan? Mas napunta sa kanila kaysa serbisyo at trabaho para sa taong bayan. Yun po ang katotohanan. If the President has the sanity of mind, dapat pag-upo niya, una na yung ginawa, magtayo ng mga pabrika, magtayo ng mga production sa agrikultura, production sa isda, production sa mga tanim, production, unahin sana ang pagkain. Dahil yun ang pinaka-importante para sa atin. So kung malaki ang production sa Pilipinas, magkaroon ng mga industrialization, magkaroon ng mga factory, kahit ngayon, kung may mga trabaho kayo, may mga pera kayo, may mga income kayo, kung sasabihin punta tayo sa EDSA, magreklamo, walang magreklamo na. Di ba? Kasi bakit ka magreklamo kung hindi naman ang termo, may trabaho ka, maganda yung kita. Di ba? May sarili kang sasakyan, ayos lahat. Bakit ka magpunta dito? Pero wala. Wala talaga. Kaya tayo, ina-audit natin ang Pangulo kasi siya ang Pangulo. Bakit hindi nangyayari ang lahat na gusto ng tao na binoto naman kayo? Ang sistema na, unang-una, ang utak ng Pangulo ay wala sa gustong pag-iisip. Dahil, bakit sa bangat? Dahil simulat sa pulpa na, nagtutukoy na siya at nasira ang kanyang kidney at napakasira sa kanyang kidney kung masakit ito, palagi siyang nagkukukin dahil yan ang pain reliever. Kaya nga ayaw niyang mapa-herculical test o mapa-drug test dahil takot siya. Dahil ano na yan niya eh. Ibig sabihin, talagang painkiller ang kanyang pagkukukin. Kung ganun, ikaw, si Bongbong Marcos, ay siyang nagiging national security threat. Kasi pero mo, nagkukukin, naging bangat, hindi alam kung anong mga ginagawa sa nakapaligid sa kanya at naapektuhan ng taong bayan. Di ba? Isa siyang national security threat. Kaya nga hindi niya nagpigilan ang mga pagnanakaw na nangyari sa kanyang paligid. Sinong nagnakaw? Kanyang asawa, kanyang pamilya, mga kamag-anak na kanyang pamilya, mga kaibigan nila, mga kaibigan na mga kamag-anak nila, sila ang nagnakaw sa pera ng bayan. Kaya nakausap ko yung driver dito kanina, si Martin Romualdez daw, nakatira dyan sa McKinley.
yan daw, pag umuwi o umalis sa bahay, gamit yung mga mahaling sasakyan, nahihinto daw yung topic. Dahil lalabas si congressman, si speaker daw, maraming score, maragara ang sasakyan. Hindi lang siya, kahit member ng kanyang pamilya, feeling hari. Kamag-anak yan ng presidente. Isa yan sa mga nababalitang maraming pera. So, answerable ang presidente dyan. Pero how can we account the president may sakit siya sa pag-iisip? Hindi naman niya naalam na gano'n ang nangyayari. Di ba? Hindi niya alam kung ano nangyari. Dahil, when a person is out of his mind, you don't know what happened. Di ba? Wala kang alam. Sabihin mo, ano? Sir, kailan ng bigas mga 20 pesos? Ha? Ano? Walang masagot. Di ba? Kasi wala sa wastong pag-iisip. Sabi niya, ang mga estudyante, libre ang MRT, libre ang sakay. Pagkatapos, libre ang sakay. Ano? I think I'm wrong. What? Yan ang national security threat. Kaya nga, alam mo, ngayong araw na to, namimiligro natin ngayon ang Pilipinas dahil umaandar na naman ang tensyon ng China at Taiwan. Kagabi, may nagbalita dito, nag-sharing siya sa iyang kaalaman na tayo po ay delikado na bansa dahil ilang buwan na nandito ang nuclear missile. Di ba? Ngayon, sino ba ang presidente magpalagay niyan? Sino? Kailan lang may nuclear missile dito? Sino ang presidente nagpalagay niyan? Sino? O, di ba ang presidente? Isa yan sa kanyang mga desisyon na pumunta siya sa Amerika dahil ang sadya lang niya kunin yung mga nakaw nila na yaman at tatago doon, pero sinabihan lang siya ng Amerika na okay, but you have to allow us. Ha? Doon namin ilagay ang aming mga nuclear missile para sa mga kalaban ng Amerika. Hindi siya nag-iisip na bawal yun sa ating konstitusyon. Ang ating saligang batas nagsasabi ang ating konstitusyon na ayaw ng Pilipinas ng nuclear missile at mga armas pandirigma, weapons of mass destruction. Kaya nga, sa panahon ni Duterte, ang kanyang policy, friend to all, enemy to no one. Yan po ang katotohanan. Pero bakit siya nagdesisyon na dalhin niya dito ang mga nuclear na armas sa Amerika? Dahil nga, hindi niya alam ang foreign policy natin tungkol dyan. Hindi niya alam na bawal yan sa Pilipinas. Kaya, dahil sa kanilang kagustuhan na mabawi ang nakaw na yaman, nag-uos. So ngayon, sinabihan pa siya ng Amerika, girahin ninyo ang China kasi inyo yan with Philippines.